Mga higala, kumusta? Mayong adlaw dakbayan sa Oroqueta. Welcome sa atong tulumanon nga hisgot kalambuan Oroqueta kita. Karong higayon na atong hinabion, atong gilaag mismo ang atohang Oroqueta City Treasurer, si Mr. Roel Visitacion, para ato ang mataltal o ato ang mapahibalo sa katawhan kung unsa ang kahimtang karon sa panudlanan sa dakbayan sa Oroqueta. Adunay comparison sa mga milabay nga mga tuig o pila sad ang atohang national tax allocation for the year 2025. Ato kanang madungog tanan gikan gyud mismo sa atong City Treasurer Mr. Roel Visitacion. So wala na to nang madungog, ato unang tagang higayon nga makatimbaya usab siya sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Jo. God is good all the time, and all the time God is good. Mayong buntag, dakbayan sa Oroqueta. Kini ang inyo ang higala, ang ubos ng mamahandi sa dakbayan, si Mr. Roel Tak-an Visitacion. Magpaabot kaninyo sa akong pagbati, maayong adlaw o maayong Oroqueta kanatong tanan. Okay, sir. 2025, may pagsulod nato karon sa tuig 2025. So before nato sudlon ang 2025, ani una ta ato unang hisgutan, lakbitan ang mga collection nato sa year 2024. Bago pa lang nahuman ang gipahigay natong business one-stop shop, din successful nga na-implementar nato din sa dakbayan sa Oroqueta. So kumusta ang atong one-stop shop? Maayong buntag again, Ma'am Jo. With regards sa ato ang business one-stop shop for the year 2025, akong gipasalamatan ang Ginoong nahimong successful ang tanan uban sa pagbulig ug pagduyog, no less than our beloved City Mayor Honorable Lemuel Meric Acosta, na paday kauban ang mga opisyales sa dakbayan sa Oroqueta nga mitabang sa tanang preparasyon, including sa mga offices nga involved, nahimo siyang malampuson. So nagsugod ang atong business one-stop shop last January 2, the first working day of 2025, og natapos kini ni adtong January 20, 2025 at 12 midnight. So base sa record nga naa sa atong opisina, ang atong na-collect nga business taxes during the business one-stop shop period may total of 30,669,008 pesos point 47 centavos. Kung ato ni siyang ikumpara last 2024, ang sa last 2024 26,235,284.64, so na ay increase of more than 4 million. Para naman sa fees and charges, nakakolekta ta for 2025 as of January 24, may total siya og 10,480,257.56. So kung ato ni siyang ikumpara pila po'y nakolekta on the same date last 2024, may total og 9,052,828.09. So may increase og 1,427,429. So mas midaghan, mas midako atong collection. Now about naman sa mga bag-o nga mga businesses, ato na pud sab ikumpara. Ana pud nga mga panahon sa year 2024 na ay 255 nga mga new business permit application, while sa 2025 na ay 182, so may decrease og 73. Sa renewal last 2024 na ay 2,678 ka businesses ang may renew. Sa 2025 na ay 2,472 nga may renew, so na ay decrease of 206. Sa may retire naman na ay 139 sa year 2024 during that period, o sa 2025 107, so 32 ang iundang. Ang mas lesser ang may retire for year 2025 by 32 ka business establishments. Ang nakalist sa inyong mga establishment last year, nakagawas katong retire, naka-renew ba, sir? Naapoy wala pa gyud maka-renew as of today. Okay. So unsay mahitabo
nila nga wala nag-renew dayon na puy uban atohing wala nag-renew tungod kay nay plano nga muundang na sila sa ilang business unsay may tabuan na. So katong mga wala mo renew base sa ato ang enabling ordinance, mahimo na silang subject to penalty ug interest. So natay surcharge nga 25% sa ilang balayro nun ug magtangag pud na og interest nga 2% kada bulan. Pero katong gustong muundang wala sila kay balo sa proseso nga kinahanglan ay i-retire ang ilahang business. So katong ga plano nga dili na mo padayon sa ilang negosyo kung unsa man gani ang mga hinungdan, dapat formally ilang i-retire ang ilang negosyo para dili sila magka-open case diri sa atong opisina. Dayon napo na siya consequence kung dili na nila i-retire sa BIR o sa ubang mga ahensya. So ang angay nilang buhaton mo ani sila diri sa among opisina para tagaan sila namo og unsay requirement. Usa ana nga requirement na sila sworn statement of their gross receipts atong milabayng tuig 2024 og muhatag usab sila certification or certification gikan sa barangay diin na locate ang ilang business nga nag-undang na gid sila operation. Dayon formally ma-close na ila ang business kung ilang mabayran og unsay due nga buhis sa ila ang business for the year 2024. Okay. So at I hope nga masabtan nila kay bisan pa halos ato ni siyang gibalik-balik matag tuig sa unsay mga pambuhaton niya atong gustong mag-retire sa ilang business. Pero atong ibalik na pud karon para wala na gyud sila makaingon nga wala sila kay balo kun unsay ilang mga obligasyon, sir. Yes, ma'am. Able man po ang ato ang opisina nga mo entertain unsay ilang mga pangutana. Anda mga staff, andami nga mo assist nila og unsay among pwede matabang. Okay. Kumusta sad ang atohang koleksyon? Na-meet ba nato ang atohang gibutang diha nga collection for the year 2024? For the year 2024, mao niya tong collection. Nakakolekta ta all in all og 114,000 sa akong gimin nga collection for income from local sources. So ang composition ani business taxes, fees and charges, real property tax ug economic enterprise. So natay total collection of 114,327,321 pesos and 18 centavos. Ang composition ani for business taxes nakakolekta tag 48,267,601.28. For fees and charges nakakolekta tag 22,612,761.03. For real property tax nakakolekta tag 24,434,933.48 and for economic enterprise nakakolekta tag 19,012,025 pesos .39. Kung nato ni siya ikumpara sa ato ang collection target for the year, unfortunately natay gamayng shortfall kay nakakolekta tag 114 million something pero ang ato ang collection target is 117 million something, natay 2.5 nga shortfall ana. So asa ta dapita na short sa business tax ang ato ang actual collection mi-exceed kaysa target collection. Mi-exceed siya 672,886.77 mga around 1.4% kay medyo taas-taas po datong target for 2024. For fees and charges natay shortfall around 3.5%. Target nato 23,427,356.99 ato ang actual collection 22,612,761.03. For real property tax na putay shortfall nga around 4.8%. Totaling or may total of 1,223,846.69 against the target kay itong target is 25,658,780.17 atong collection 24,434,933.48. So siguro usa sa hinungdan aning anong nato na meet ang target sa RPT tungod kay ubay-ubay usab ang ato ang mga real property owners nga naay delinquency nga wala sa mobayad sa 2024 kay gahulat sa implementation of the RP Bara law wherein naa didto ang tax amnesty. For economic enterprise natay shortfall of 1,568,677.92. So di ra man pud kayo dako ang shortfall na-cover ra pud ni tungod kay for the year 2024 dako man pud tag na save sa atong mga
projected nga expenditure. So, posible nga ang mamayad na ng at inyong mga shortfall anang atuhang collection karon muad na siya sa collection sa 2025. For 2025 ato yung gipaningkamutan, sige na tong gipaningkamutan unta mo increase ang collection and we were able to hit the target kay mao man ginaato ang tahas. Pero gamay ra man pud ang shortfall. Yes, Ma'am Jo. So pila ang atong NTA sa 2024 atong makumpara? For 2024 ang ato ang NTA ni total og 805,852,140.12. Kung ato ni siyang ikumpara last 2023 sa 2023 na ay 758,776,824.96. So mi-increase sa 2024 ang atong NTA og 47,075,315.04. So pros nag-increase. So ang pila ang atohang total projected receipts sa atong NTA karon tuig 2025? For 2025, based on our annual budget, based sa gihatag pod sa DBM, ang atoang projected nga national tax allocation is 953,820,541. May increase kini ikumpara nato sa 2024 og 147,968,400 pesos point 88. So naatay monthly ani nga madawat nga 79,485,045 pesos point 08. Natay increase compared sa 2024 per month of 12,330,700 pesos point 07. Okay. Napakay gustong idugang, sir? For 2025 nato nga projected nga receipts or income total composed of our national tax allocation and income from local sources. For the information o para sa kasayuran sa mga katawhan sa dakbayan sa Oroqueta, natay gi-project na total receipts or total income for the year 2025 of 1,038,873,811.02. Dako na. Dayon ako lang po sa ipaabot sa dakbayan sa Oroqueta nga kung sa mga wala na kahibalo, do gi-post naman ni sa Facebook page ni Mayor o sa ubang mga departments nga ang ato ang income classification sa dakbayan from 4th class na himotang 3rd class base sa guidelines nga gi-issue sa Department of Finance. Mao ba nay rason nganong hingsaka ang ato ang NTA karong mga tuigan? Ang pag upgrade sa atong income classification wala na siya kalambigitan sa pag-increase atong share sa NTA. Okay. Kay ang gibasihan sa atong NTA ang collection from national taxes or national income for the past 3 years. So 25 year 2022. So naka-bounce back na sa 2022, midako-dako na ang collection, so mao pud na nga midako pud ang na-allocate sa kada LGU, particularly sa dakbayan sa Oroqueta. Daghang kayong salamat, sir, na kay gustong panawagan nga gustong ipaabot nimo sa katawan din sa dakbayan sa Oroqueta. Una, mapasalamaton ko sa ato ang mga business, ato ang mga katawhan sa dakbayan sa Oroqueta, labi na tong mga negosyo nga mibayad on time, sa mga naay real properties nga mibayad in on time. Then ako lang pong ipaabot sa mga kaigsuonan nato nga naay mga real properties nga delinquent, atong mga milabayng tuig akong ipaabot nga anaa kitay balaod nga naghatag og tax amnesty kani in connection with the RP Vara Law, Real Property Valuation Assessment Reform Act of 2024 nga na-approve last June 2024 ug mitok effect last July 2024. Base ani nga balaod, this is a national law, base ani nga balaod ang tanang local government units sa tibuok Pilipinas maghatag og tax amnesty sa mga tag-iya persons, declared owner or persons having legal interest of the real properties nga delinquent. So base sa maong balaod, ang mga delinquent nga mga properties wala una ang interest or penalty. So akong giawhag katong mga kaigsuonan nato nga wala pa kabayad sa ilaang amilyar or real property tax nga ilang isettle once ma-approve ang ato ang tax amnesty ordinance sa dakbayan sa Oroqueta. Napakaron humana ang public hearing
and it is due for second and third and final reading sa ato ang sangguniang panglungsod ug among siguro ma-approve ni by pinakadugay siguro ang Marso, so by April anhin na mo sa ato ang opisina tungod kay gitagaan lang mo taman og July 5, 2026 nga mo settle sa inyong balayronon. Kay base sa maong ordinansa, base sa national law, duha ka pamaagi ang pag-settle sa inyong delinquency. Full payment or pwede ra pod og installment within the period prescribed sa balaod. Guys, salamat sir. I hope nga naabot to sa atohang katawan din sa dakbayan sa Oroqueta. Ilabi na katong paghatag og amnesty niadtong mga delinquent nga mga paghatag sa ilang mga buwis. Dahan kay salamat sir sa imong higayon nga makapahibalo kita sa katawan sa dakbayan kalabot sa atohang panudlanan, kahimtang sa atong panudlanan dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. Salamat usab Ma'am Jo sa oportunidad nga imong gihatag diin madungog sa atong mga katawhan sa dakbayan sa Oroqueta unsay financial status sa dakbayan sa Oroqueta ug unsay mga importante nga pagpahibalo, announcement, information dissemination sa ilaang mga balayronon ug naay kalambigitan sa balayronon sa ato ang mga igsuon diri sa dakbayan. Ug again, akong pasalamatan ang atong pinalanggang mayor, ato ang pinalanggang vice mayor, mga konsehales, ug ilabi na ang ato ang mga taxpayers sa dakbayan sa Oroqueta nga padayon nga nagasuporta sa atong dakbayan pinaagi sa pagtuman, pagbayad sa ilang obligasyon diri sa atong dakbayan. Sila mo ay gahatag og dugang kinabuhi nga nagpadayon ang serbisyo kanato sa atong katawhan.